This is the Slice of Value podcast. Real talk, real people, real lessons. Hope you find value in us. Here with me are my co-hosts, JC Molina. What's up, bro? Yes, and Danny De La Cruz. Kamusta kayo mga bro? Okay naman. Okay naman. Solid ba yung mugs natin? Solid. Kita ko nga. Sino gumawa nito? Yung fiancé ko. Grabe ka naman, bro. Okay, oo, diba? Yes, bro. Shoutout kay C. Sanky Kanapi. Yeah. Ayun! Oo, di ba? So, engage ka na, bro. No? Yes, brother. Engage na. Ikaw rin, pre. Di ba? Ito, kanapan na lang natin. Hey! Oo. Ganyan. Congrats, man. Thank you. So, mga bro, ito una kong tanong sa'yo. Muna, JC, yung in-invite kita sa podcast na to, what made you say yes, bro? Actually, bro, talagang very curious din ako paano nag-work ang mga podcast. Diba? So, siyempre, ang dami natin napapanood. YouTube, Yeah. Instagram, Reels. Yeah. And every podcast kasi talagang may natututunan ka. Actually. Depende sa'yo kung ano i-absorb mo. Tama. Diba? Kumbaga, and also, since we are in an attention economy, di ba? Halos lahat tayo nandun eh. Diba? About you, my bro. Since medyo introvert ka eh, pero you said yes. Ako kasi, fan ako ng intellectual conversation. Masaya kasi na may, actually nga, maganda yun, curiosity kasi. Kasi sa mga, curiosity ng bagay, syempre, ang sarap pag-usapan eh. Lalo na yung mga issues ngayon. Tapos yung sabi mo, attention, ngayon. Attention economy na. Attention economy nga. Tapos super pang, actually, yung podcast. Yeah. Super rin siya ngayon kasi yung mga get to discussion, madami tuturo yung mga tao eh. Correct. Di ba? Yeah. Ako naman, kaya ako nag-come up din ng ganito podcast kasi sa mga barkada, sa mga tropahan, di ba? Halos lahat, pag nagkukwentuhan naman, laging mayroong deep meaning, deep conversations in which hindi naman nalalaman ng mga iba. I think this could be a good platform for us to show people who we are also, di ba? So, eto, right now, ang magiging kasi natin dito is we'll be having certain topics lang din so that we could relate with you guys and connect with you. Alright? So, eto bro, JC, tanong ko naman, kamusta ka naman? Ano yung pinagkakaabalahan natin yun, pare? So bro, okay naman. Living lang. At the same time, talagang mga ginagawa ko ngayon more on, kasi ever since tong bata ako, talagang nahilig ako sa mga sapatos. Sapatos talaga. So, naalala ko may mga panahon na may hindi ako mabiling sapatos nung bata. So, syempre, ngayon, medyo ini-enjoy ko na. At the same time, earning money rin by, sneaker reselling. Totoo. You know what? In my business, meron tayong commercial break. Special guest lang, ha? Wait lang, ha? Bababa natin siya. Obi! Special guest, guys. Camera time, eh. Sige. So, actually, I can fully relate with that. Alam mo ba yung, meron akong friend, in-interview ko rin siya. Tapos yung business niya is hobby business. Tapos, yung mga pangarap ko na Beyblade, Tamiya, lahat nandun eh. Parang, tapos magugulat ka na a Beyblade cost before 500 pesos. Tapos sobrang mahal na mahal ka as a kid. Totoo. Tama? Pero ngayon, kahit sabihin mo bang dumoble na yung presyo niya due to inflation, kaya mo na bilhin pa rin eh. Diba? And with the Tamiya, di ba? So parang, I can fully relate to that, na kung ano yung childhood wonder before na hindi mo ma-achieve talaga, or yung childhood dreams mo na hindi mo ma-achieve talaga, pero ngayon kaya mo na rin pala. Di ba? Thank you for that. Ikaw, pre, kamusta na ang pinagkakabalahan mo? Ako? Yes, thank you. Normal corporate sling. Bakit naman? Hindi. Sige. You know the term actually. Alam mo naman yun eh. Yeah, it's a term, yes. Graphic designer na ako sa isang, alam niyo naman yun, life insurance agency for already 6 years. 6 years. Tapos, yun nga, trying to find new things to do. Kasi marami tayong share eh. Dami natin gustong i-try din. Totoo. So, yun lang. Getting by, giving, paano ba? More on exploring pa, ganyan, right? Parang trying to live
ano ba term doon? Parang ba, each one at a time. Parang one day at a time. One Parang day at a gano'n. time. Okay. Yes. Parang gano'n. Tama. Kasi nga, sabi siyempre, hobbies. Nga, nabanggit mo kanina. Yeah. Beyblade, yung ano. Hindi kasi natin na-outgrow yun. Kaya maganda talagang ginawang business ng kaibigan natin yun. Correct. Kasi yung mga hobbies niya, never ma-abandon yan eh. Tama. Diba? Kaya yung nabanggit mo yun, totoo, hindi yun mawawala talaga. Actually. In fact, bro, si Danny pala, nag-business kami nito. Talaga? Oo. Yung Negosyo business namin, natin. pangalan, Maki Brothers. Daming may alam yan. Alam yan, may mga nakatayan, dami nakatayan dito. Oo. Around the area. Around the area. Brother. So, like sushi? Sushi man. Okay. Kasi ang nangyari before, nung unang work ko kasi sa Globe, lumipat ako sa manufacturing company. Well, to be honest, nakaka-bore talaga siya. Kasi, medyo extrovert kasi ako eh. Diba? So, I love talking to people, exchanging ideas with people. So, nung time na yun, it got me thinking. So, that's why, sometimes, boredom can give you solid ideas also. Kaya okay din mabore minsan. So, it gave me a solid idea. It got me thinking, what if mag-business kaya ako? Pero how? Siyempre, isipin mo lagi, capital, ganyan. Pero hindi, let's learn muna. Diba? I remember, ito si Danny. Ano siya, magaling magluto. Gumagawa siya ng Japanese maki. So sabi ko sa kanya, naalala ko yung tinaray lang, kakaiba yung maki niya. Paano sinimulan yun? Paano natin? Di ko maalala eh. Kasi, Paano tayo nag-start eh? kasi pare, sa naalala ko, birthday mo yun. Tapos, may Japanese maki, niluto mo, pina-fry pala yung maki niya, pina-fry niya. Tapos meron siyang nilalagay na secret sauce sa taas. Pagkatikim mo, sobrang sarap. Solid talaga. Oo, sobrang solid talaga. Hindi kailangan ibalik yan, bro. Yun na nga eh. Pag tulungan nyo kami, makapag-raise ng Hindi kasi fund. naalala ko, bro, kami rin ng fiancé ko. Hindi kaming business rin. Simula pa lang. More on naman siya, matcha, bro. Pero siya grade matcha talaga. Tsaka na Solid talaga. Oh. Tama, So parang magandang combo yun, bro. Tingin mo. Sige man. Diba? Push natin. Ideas agad, diba? Sige na natin to. Simulan natin. Na joke lang. So ayun, nung time na experience namin, sabi ko sa kanya, pre, ikaw gumawa ng maki, ako magbebenta niya. Diba? Yeah. So, ayan na, nag-create ako ng list, 10 tao muna kung sino yung papatikim natin. And then nag-feedback kami, ang sarap talaga daw. And they're willing to pay for this much. Actually, mura na yung maki niya nun. 150 pesos yun ha. 150 pesos, yes. 10 pieces. Ilang pieces yun? 10. 10 pieces. Oo, may 150. Tapos, basta kakaiba siya eh. Ipakita natin sa kanila. Yung pakita natin, ipa-edit out ko nalagay na. Ito, Maki Brothers. Kain natin mga Oo, yan. So, ayan lang, parang, anong pina-point out ko? So, through that boredom, through that experience along the way, tulad na sinasabi mo, nasa time of exploration. Along the way, marami ka pang makikita at maiisip na ideas. So, it's never too late. Tama? It's never too late. Never a destination, but a journey. Tama? So, yun lang pre, yung nakwento ko nga yun, yung time na nagmaki ako, na-realize ko pre, sige, it's time to enhance my comm skills. Masok ako na Hyundai. Yan, sa Santa Rosa, para magbenta ng sasakyan. So, sobrang swerte ko. Alam mo bakit? Bakit? Unang salta ko sa mall, may lumapit sa akin na ma'am, kompleto requirements. Meron na agad. Ready na. Oo. Ano na? Ready na Done kagad. deal na agad. Done deal na kagad. Men, Marek. shout out. Sana may interview ka na. So, ma'am, baka mapanood mo. Oo nga, si ma'am. I forgot the name, man. Sorry. Pero, yun nga, nung time na yun, pumunta siya. Sabi ko, grabe, ba't ganito? Blessing, sobrang blessing. I mean, unang salta ko lang. Hindi pa ako marunong magbenta nun. So, paano nangyari yun? Yung pala, ito gusto ko lang ma-impart sa audience natin yung consistency lang sa ginagawa natin. Okay? Bakit consistency? Kasi, imagine, yung nag-offer sa kanya, in-assist niya, tapos hindi na bumalik siguro 2 weeks. Hindi na nakipag-keep in touch dun sa client na yun. Then, ang nangyari, nung bumalik siya ng second week, nang hindi na inaasikaso ng agent na yun, ako na yung nakaharap ng client. Tsaka
in touch. Sabi ng client, kinokontak ko tong agent na to, kaso wala eh. Ayaw na. Wala. So yun consistency lang. So nakuha ko yung blessing doon. Anyways. Actually, yun nga talaga bro, yung parang isa rin sa mga life lessons ko na natutunan throughout adulting na talagang showing up matters talaga. Showing up matters, man. Kamusta ba yung journey mo sa business mo ngayon, pre? In shoes? Okay naman bro. Actually, starting pa lang din naman ako. Parang last year lang ako nagsimula talaga. Yeah. Then in and out din talaga ako kasi besides sa pag-reselling ng sneakers, yun nga, syempre, pro-life advisor din tayo. Gusto rin natin yan. With Mr. Man of Value, sir. Yes, bro. Tapos, also, VA rin ako paggabi. VA din paggabi. Iba ka sa umaga at gabi. Iba ako sa umaga. Kaya medyo grind talaga malala. Grind talaga. Ayan. So, talagang yun. Parang hindi natutunan ko talaga. Kung ano yung binibigyan mong pansin, hindi ka naman niya, kumbaga hindi ka niya ipagkakait ng blessings. Kumbaga kung ano yung tinututukan mo ngayon, doon ka talaga magkakapera. Tama. Pero ikaw ba, Danny, sa na-experience mo ngayon, parang ano ba yung nagiging current struggle ngayon with our current generation or with our age? Parang, di ba, syempre, pare, magbabanggit lang ako, hindi ko na kung saan papunta to, Kunwari, pagdating sa dating, diba, sa generation ngayon, Yes. diba, sa trabaho, magkaiba syempre, compare sa past generation. Totoo. Diba? Isa pa dyan is yung normal na, sa age natin ngayon, which is yung quarter life crisis. Isang yun, hindi siya birong challenge sa isang individual. Yeah. Ayun, isang magandang rin yung pag-usapan yun. Totoo. Kasi, hindi mo siya, ma-experience mo siya at one point talaga. Lalo na isa yun na experience ko na after graduating. Kasi after graduating, nung napansin ko, kasi pag nasa school ka, may system, may curriculum ka sinusunod eh. Yes. Pero kapag graduate ka, you're all on your own. Yeah, exactly. You have to figure Wala things out on your system. own. Wala, yun. Doon ako isa parang what's the step by step? Isa yun na nag-trigger sa isa din sa kaya nagkaroon ng crisis na before. Kasi after graduating, knowing, hindi ko kasi pinursue yung tinapos ko eh. Correct. Ang layo. Tama. I was a graduate of HRM, Hotel Restaurant Management. Tapos work ko ngayon, Never graphic designer. bro, mag-HRM. Na-figure out ko siya na parang hindi ko siya gustong gawin nung na-try ko na mismo kung paano nag-work. Which is yung OJT. Yeah. OJT. Nung nandun ako, doon mo naramdaman. Customer service, no joke. Parang hirap maging kasi you'll have to face different people every day. Yeah. Yung mga tao na yung kailangan talaga dedicated ka doon. Yung patience mo sa lahat. Kaya doon mo lang na-discover na, damn, it's not I'm for not me. Hindi ako kaya shout out sa mga customer service na customer service. Trabaho niyan. Kaya I believe at some point talaga dapat sa buhay at least ma-experience ko. Actually, I agree with you. That's why every time na may mga nagsiserve sa atin, especially the waiters, when we are in the restaurants, di ba? Na maganda talaga na we could look at them eye to eye and see them as human beings Treat also. them with respect, bro. Yes, exactly. Kasi it shows talaga yung character din ng Oo. Isa yun sa you'll see makikita mo yung character ng tao based mo parang i-treat. Tama. Yung mga tao nasa customer service. Actually. Kaya nga ngayon bro, may mga napapanood din ako. Parang isa sa mga qualifications ngayon ng mga girls, di ko sure Gano'n. Is to, kung tinitignan nila kung mabait ba sa waiter yung ka-date nila. Parang gano'n. May mga gano'n. Kasi yun, yun eh. Interesting. Nasaan yun How they treat daw. Nasaan makita mo yun sa qualities ng isang tao eh. Siyempre, kung gano'n siya sa harap siya sa iba. Paano ba sa'yo in the future? Yun. Isa yun actually. Nagre-reflect yun. Subconsciously, gano'n siya kumilos sa ibang tao at hindi nga alam na, hindi pala okay. Tama. Ayun. Actually. Pero sige, since we're in should we go back to the topic of the quarter life crisis or tuloy tayo sa dating? Actually, since nabanggit pa naman una yung dating. Kasi talk about dating. Ikaw ba? Kasi kami pare, to be honest, we're just blessed right now. Meron siyang partner na ngayon and with me. Yes, alam mo naman, matagal ako naging single din. Yes. Then I met a very beautiful woman. No? You? Si, ikaw rin? Ano gusto mo sabihin kay Lea?
I love you. So, ikaw ba bro? Since you're the ones who's single right now, so, kamusta ang nagiging challenge mo lately? Challenge ko? Ako sa tingin ko kasi, never ako naging sa dating scene eh. Hindi ako, actually, hirap ako, basically. Sa online, lalo na ngayon, super it's online. People meet online. Ako hindi ako nag-thrive kasi ever since. Let's make it interesting. Ito yung question ko. Body or goodie? Anong body or goodie? Anong body or goodie? In what sense? Na babae. Hindi. I'm for goodie ako, syempre. Goodie ka. I'm a goodie. Hindi, goodie. Looking like a body? Looking like a body but a goodie, gano'n. Joke lang. Okay. Body on the outside. Body on the outside. Dapat goodie. Body, sense of style. Basically, style. Hindi naman body, literal. Body. Hindi okay. Qualities. Body. In terms So, of anong mas attractive sa'yo? Kunwari, may nakita ka at first glance. Diba? Yung body or goodie? Hindi. Ako, attracted ako sa demeanor of how a person handles herself. Alright. Makikita mo yun eh. Makikita mo yun kung paano siya gumalaw, paano siya yun nga, pag-usapan kayo kung paano siya kumilos sa paligid ng ibang tao. Nice. Makikita mo It's yun. more on the character talaga. How she brings herself. Yeah. Yun, isa yun. Pero like throughout the years bro, meron ka na rin mga naging partner or Date talagang ako no. before, nakipag-date na ako. Hindi lang na mahirap i-discuss eh. Okay. Complicated din kasi. Ayaw ko naman mag-drop libre ng kasi mamaya in bad taste ko ma-deliver eh. Tama. Pero ngayon ba, like, good terms, bad terms? But okay naman kami. Okay. In good terms naman. Tapos, speaking of dating scene, tinatry ko, pero... Have you tried dating apps? Yun, actually online dating. Hindi ako nagka-try talaga sa dating apps. I'm more of an in-person kind of Gusto ko yung, paano ba dinidescribe yun? Yun nga. In person, old school. Sa old school, pero you're more meeting people through acquaintances. Mga ganon. Kakilala na kakilala. Referral sana, parang ganon. Referral is reto eh. Reto. Have you met Danny? Ganon. How you do? How you do? Pero ganon. Pero sa tingin ko doon ako mas nag-try ko eh. Personal. Usually medyo same type kasi ganun din kami nagkaalala. Organic meetups. Yeah. Hindi ako maano talaga. Never ako nag-try sa Ganyan natin, wala na masama sa dating apps actually. Wala naman masama. No issue. Meron talagang tao na, kasi sa dating apps more on trial and error. Mas madaling may makilala ka, ma-meet. Pero syempre, hindi mo masabi agad-agad na, kaya lang. Pag in person kayo nag-meet, syempre, mag-gauge nyo agad. Okay siya sa akin, okay kami. So, for you, how many dates does it take? So para maging qualified na pwede ko nang tanungin to if she wants to be my girlfriend. Hindi ko siya parang it's not specifically that way ba? Step by step? Hindi naman siya specifically number of dates eh. Ewan ko, mag-gauge mo. Well, sabi natin approximation. Dates? Na, yeah. 5? Mga ganon? 6? Hindi naman, actually, sa atin kasi sa Filipino culture, hindi naman. Actually nga. Actually parang wala naman specific na. Wala eh. Yung iba nga pag tinanong mo, pagramdam mo, ito na. Pero guys, gusto ba ngayon pa rin ba? Yung tatanungin mo na pwede ba maniligaw? tingin ko. Oo, bro. Ganun For pa me, rin, no? Never siya nawala naman, di Never ba? siya nawala yan. Laging ano nung... Hindi ba yung parang, kasi napansin ko sa iba, it just so happened to... Andun lang. Happen, di ba? Kaso kasi pag ganun, there's room for medyo vague yung dating. Hindi mo di ka sigurado doon sa intentions ng tao. Hindi Hanggat hindi niya tinatanong, Mm-hmm. ano ba? Dito ba tayo? Tayo ba? Nasa gray area. Kaya okay pa din Mahirap talaga kasi yung talking stage kayo, pero Exactly. hindi nyo alam kung ano kayo. tawag kasi doon, Oo. situationship nga. Yo. Oo nga, yun yung bagong term ng mga Gen Z. Gen Z's, ano yun? Kami, millennials. Ay, Gen Z ka pala, pre. Hindi naman. Oo. Gen Z, 1998 naman ako, millennial. Pasok ka sa Gen Z. Pasok ka sa Gen Z. Pasok ka sa Gen Z. 1996. Pero medyo millennial ako Mag-isip. feeling ko. Actually, oo. Oo naman. Kuya mo kami. Medyo lang. Pero yun, actually, when it comes to dating, it's
the reason why natanong ko lang siya. Kasi syempre, a lot of people are, lalo na sa age natin, marami pang hindi pa kinakasal, wala pang mga anak. So parang baka lang they feel alone na, wala pa akong nami-meet or someone. So, given naman. advice lang din na no pressure at all. Diba? It's better to be single than to be with the wrong person. Tama? Actually, tama naman. So ano bro, tingin ko, ito magandang tanong. Ano kaya yung parang reason kung bakit ano pa yung isang tao single? I mean, in terms of kunwari, may partner ka na. Okay, I can answer that actually. So, bakit single pa ibang tao? To be honest, there are a lot of things that needs fixing inside. Because normally, you attract who you are. No. Right? So, you believe na mas okay na yung parehas kayo ng qualities kasi yung opposites? Kasi may ganun, di ba? Good question. Actually, hindi mo masasabing completely opposite, hindi mo rin masasabing completely the same. Actually. So may mga certain qualities lang na mas okay na opposite kayo, then there are certain qualities na maganda na parehas kayo. Important sa naman nun is Yes. mag-fit. Mag-fit yung quality. So parang Exactly. yung complement each other. I think Yun. I think what matters most or sabihin natin mas deeper yung ideals niyo. Kung tumutugma ba yung ideals niyo. Tama. Kung gusto niyo ba dito sa Pilipinas, kung gusto niyo ba sa abroad, 'di ba? Yung religion niyo or something like that. Yung ideals niyo, it needs matching talaga. Long-term Oo. goal. Kasi yun yung mga non-negotiables eh. 'Di ba? So, magandang tanong, ikaw ba pare? Ano ba yung ikaw yung kasi siya single eh. Lugi ako dito. Lugi. Lugi. Hindi, joke lang. So, ikaw ba pare? Yung ano ba yung sabihin nating non-negotiable mo sa babae? Non-negotiable. Ano ba? If you're dating someone, ano ba yung non-negotiable mo? Paano ba? Meron ako yun alam ko may nung yun naisip yun before. Hindi ko bigla ba akong pinatanong na gano'n. Napaisip ko Okay yun. lang, pre. Go lang. Oo. Pero siguro, habang nag-iisip si Dan, ikaw ba bro? Ano ba yung ikaw na muna. nakita mo? Non-negotiable. Kasi ikaw, ang dali mo masasagutin kasi partner ka. Kasi meron ka na. Actually, ako, siguro ang non-negotiable ko is, ang hirap nga nun ah. Nasabi sa'yo eh. Oo, Hindi siya basic na ako eh. tanong. Hindi siya basic na tanong. Hindi siya basic na tanong. So, for me, siguro non-negotiable ko nung time na meet kami ni C. Siguro yung pag hindi siya naging consistent on a daily basis. Consistent. Yes. In what terms? In what terms? For example, pag wala tayong usap in a day, kung tinigil mo yun ng biglaan lang, parang for me, medyo mag-iisip ako dun eh. Diba? Parang ang nangyayari dyan, baka nakapila lang ako. Diba? So, sa akin, sa part ko, parang yun yung medyo ko lang din, challenge ko lang din pag non-negotiable ko. So, tayo lang nag-uusap. Hindi yung may iba pa. Exclusive. Exclusive, exactly. Okay. Teka, yung non-negotiable na to, medyo pag-aralan natin. Kung Medyo papasok natin o hindi, Miguel. Medyo yun. Sige. So, sige, ganito na lang. Ano yung, proceed tayo, pagka-cut niyan. Ano yung tatlong qualities na gusto mo sa babae? Sa akin, one is, hindi naman sa well-educated. Ay, hindi yun. Hindi naman yun sa one is, humor. Humorous. Isa yun. Kailangan yun. Yeah. Maganda kasi yun. Actually, to inject, that's what my late father said sa akin when I was single. Anyway, if I were you, huwag ka maghanap ng maganda lang, sexy lang. Maghanap ka ng nakakatawa. Humor. Kasi habang buhay mo siya makakwentuhan. Actually. Yeah. Isa yun. Napaka-important na ito. Shout out to my girl. Yeah! Nakakatawa. In a good way. Tapos, two more things. Ano ba? Let's say family-oriented. Tingin ko, Family-oriented. part yun. Family-oriented. Kasi pag family-oriented yung tao, dala niya yung values ng buo na eh. Yung syempre, yung parents niya kung paano siya pinalaki. Upbringing, magandang upbringing yun. Isa yun. Tapos third, ano ba? Hindi naman sa wala pa ako. Ikaw ba, may naisip ka pa? Matalino. Hindi naman sa matalino. Hindi naman sa ano eh. Okay. Meron, Actually, well-mannered isa sa siguro. mga- Well-mannered. Well-mannered. Yes, Yes. tama.
Ikaw, pre, 3 qualities na gusto mo sa babae. Siguro, hindi pala siguro. Yung talagang 3 quality na ano ko. Una is yung parang naging basis ko. Ganun ba yung parang tanong? Oo. So una, syempre, for me, yung some, ewan ko anong ibang term pero matalino. Matalino. Yun nga Matalino. Meron Pero kasi may term siya na pero ganun Yung meaning nun, parang na-challenge Gets ko na lang. Alam ko yan. Na, May sense kausap. Actually. Diba? Hindi yung about puro sa kanya lang. Parang gano'n. Hindi bro. Parang more on siya, more on parang yun kasing naano ko doon na parang gusto ko siya makausap kasi parang natututo ko sa kanya. May term nga doon maganda May reciprocity. Ano bang doon term doon? Basta ganon bro. Tapos yun, parang matalino. Pangalawa, gusto ko rin yung hardworking talaga. Hardworking. I see. Bro. Yun talaga. Yung priorities. Priorities, alam mo yung priorities. Yung focus, alam niyo yung focus niya kapag talagang may pinagtunan siya ng pansin talagang. Tama. Talagang gino-goal niya. Go-getter. 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 Yan. Tapos, yung pangatlo, kaya yung pangatlo. Yung dalawa lang naisip ko. Ano yun actually sa inyo, ang tanong nun sa inyo, what made you decide na siya na pala? Yun yung sa inyo Kasi fancy na kayo Tama. Hindi yun sa... Iba yung tanong mo bro Sa akin mag-a-apply yung That's kasi the ako qualities. Sa inyo Actually, kasi, what made you? meron akong pick-up line dyan sa 3 qualities na yan. Kunwari, CC, na ano ko yan inasabi ko naman yun sa partner ko. Sabi ko, anong 3 qualities na gusto mo sa lalaki? Normally, babanggit siya. Mabait, ganyan. Tapos nung ako naman, sige. Henry, ikaw naman, ano yung 3 qualities na gusto mo naman sa babae? 3 words lang. Yung tulad mo. Diba? Yung tulad. Sige, ikaw na. Yung tanong, yung ano, What made me na siya na. Ikaw, hindi mo sinagot. Ako. Qualities lang yung sinabi mo. Ako siguro, sobrang, ako kasi, we were in a journey talaga. So when I say journey, as in from scratch kami. So we didn't know each other at all, 0%. Doon kami nagsimula. Hanggat sa we met, then at the same time, nakakilala kami, naging consistent kami, and you know what? Constant adjustments. So if there are hindi pagkakasunduan, mababad trip siya, siyempre, ganyan. Pero merong adjustment na nangyayari. Compromise. Na, in short, walang nag-give up. So with everything we experienced, lalo na yung mga sacrifices na binigay niya, na ginawa niya, that made me think na siya na talaga. Kasi that person never gave up. Shout out, love. See, di ba? So, witness kami yan. Oo, di ba? Witness kami ng ano yan. Love Ikaw naman, story pre. na yan. Anong gaya-gaya? Parang joke lang. For me, what made me decide na siya na talaga? I mean, quick background lang din to my dating stories. More on, ano ba? Medyo talagang ako kapag nagkagusto sa isang babae, parang talaga. Head over Give heels. all. Wala na natitira sa'yo. Less romantic ba tawag Kung ba tawag. Basta tayo, all in. I think that's the proper way lang talaga. Although may time rin na medyo naging tayo. Quiet na lang daw. Gano'n. Pero, yun yung mga part na yun. Hindi naman ako proud doon. Pero it taught me na hindi ako gano'n. Na talagang mas gusto ko pala na Yes. dapat ganito. Ganyan. Pero yun, what made me decide? Una, syempre kasi nakita ko sa kanya na parang gusto ko na yung buhay ko. Kumbaga nakita ko na yung buhay ko parang kung paano yung gusto ko mangyari, sino yung gusto ko makasama, tapos kung ano yung mga plano ko sa buhay na siya talaga yung parang katulong ko. I mean, katulong sa buhay, hindi katulong. I mean, katuwang. Yun ang perfect. Katulong ka na. More katuwang. Yan. Na talagang. So, feeling ko, talagang siya na. So, that's what made me decide na talagang mag-propose. Tapos talagang sabihin na ano talaga. Kasi bro, for me yun ang biggest thing para sa lalaki na gawin yun.
Yung ganon. Sino? Kasi alam mo bakit? Mm. Kasi una, ang dami natin iniisip bro eh. Tama. Meron tayong family. Shoutout sa, syempre sa girls din naman madami sila iniisip. Pero I mean yung sa side ng lalaki, sa pagpo-propose kasi, yun yung part na mahirap eh. Kasi syempre, doon ka na talaga bro. Talagang ito na, sure na ito na, tayong dalawa na lang talaga. Hanggang habang buhay, parang binibigay mo na talaga lahat. Yun talagang all-in talaga. Yun talagang, all-in yun ang na. tunay na all-in. Basically, kaya ka nag-propose kasi all-in ka na. So, So, sige bros, I appreciate for all the sharing. No, I hope guys na marami tayong nakuhang value. Okay? Sana. Oo, sana. Nagdadaan lang kami dito eh. Yung invite lang kami. pinilit ko lang. Tutulog First lang time. kami, pero first time guys. So, any final advices to the people? Actually, wala naman advice. More on talagang lang ako na very grateful ako na na-invite sa ganitong klaseng setup. Kasi, to be honest, curious din ako how siya nag-work. Yeah. I mean, we're not perfect naman kami, tatlo. Hindi rin naman we're not really in a setting or parang masasabi na talagang nandun na kami sa part ng life namin na kaya namin mag-advise talaga. We're just sharing our opinions. Yeah. At the same time, sharing our life experiences. So, kung sa tingin mo, may makukuha ka doon. Diba? Tama. I-state mo sa buhay mo. So, very solid. Very good yan. Gandang ano. How about you, bro? Anything you want to say? Or... Yun nga din. Actually, same nga din eh. Kaya ako din nag-yes din dito sa podcast kasi parang maganda kasi pag pinag-uusapan nyo na nasi-share nyo din yung insights nyo about sa mga bagay-bagay. Correct. As na pwede nga baka may makuha naman matutunan sila dun. Correct. Pero wala ka naman, hindi naman kami mga professional na motivational speakers. Hindi. Correct. Just parang nag-try lang tayo na try mag-discuss sa topics intellectually. Yes. Parang ganun. Parang, syempre, ini-impart natin yung kasi magiging ipopost sa public to eh. Exactly. So, yun nga, pag may mapulot man kayo na very good. Salamat. Yes. So, pero pag wala. Thank you sa nanood. Thank you sa views. Yes. Actually guys, gusto ko lang magpasalamat din for watching us. Kung wala kayong ginagawa, tambay lang kayo with us. So, para bang parang something to play lang din kahit nandun lang. If you feel alone, di ba? Or something na may... Traffic kayo. Traffic. Exactly. Traffic sa Pinas. Grabe, well done traffic. Ka ng pinggan. Tulog mo. So, tambay kayo sa podcast namin. Feel free to listen. Feel free to listen and hope we give value to you. Okay? So, tapos na ang aming session and Yes, salamat Thank you. and Boss Danny. Yes, sir. Kita-kits Till next time. next time.